Labis-labis ang hinagpis ng nanay ng bata na namatay sa NAIA Terminal 1 na yung bata ay anak naman ng isang OFW na pabalik na sana sa ibang bansa. Dahil sa malagim na aksidente na kinasangkutan ng isang driver na nagmaneho ng SUV sa NAIA. Ngunit pansamantalang nakalaya ang nasabing driver matapos magpiyansa ng 100,000 pesos. Samantalang nakalaya ang driver ng SUV na umararo sa mga tao sa NAIA Terminal 1 noong May 4. Ito'y matapos siyang makapagbayad ng 100,000 peso bail. Dalawang nasawi sa NAIA crash, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata. Kinasuhan ang driver ng reckless imprudence resulting in double homicide, multiple serious physical injuries at damage to property. Suspendido rin ang kanyang lisensya. Samantalang nakalaya ang SUV driver na ng araro ng mga pasahero sa departure area ng NAIA Terminal 1 noong May 4, kung saan 2 ang patay. Yan ay matapos siyang makapagbayad ng piyansang 100,000 piso. Sa dokumentong nakuha ng News 5, isasagawa ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa May 27, habang gagawin naman ang initial trial sa August 5. Ayon sa PNP Aviation Security Unit, nahaharap ang driver sa reklamong 2 counts of reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Pero mas nasaktan ang mga magulang ng bata matapos maghain ng driver ng not guilty plea. Ito yung hinahain sa korte para mapawalang sala ang taong akusado. Dahil naniniwala ang kampo ng driver na aksidente ay nangyari at walang sinumang may gusto. Kaya labis-labis ang hinagpis ng magulang o mga magulang ng bata. Pero nanindigan sila na ipaglalaban nila ang kanilang anak hanggang dulo at hindi sila magpapaareglo. Yung reaction niya, sir, for not guilty plea siya? Titingnan natin sa kaso, pero tuloy-tuloy kami, tuloy-tuloy laban namin. Okay, sir, ngayon, yung subject for mediation, makikipag-mediate kayo, I do understand na parang kasama sa proseso yun. Pero kayo ho ba yung makikipag-areglo? Hindi kami makapag-areglo. Hindi, tuloy ang laban namin. Nagpapal kami ng civil case for damages, pati yun, criminal case. Nakikipag-areglo siya, pero hindi kami makipag-areglo. Sana sasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Buo sana yung pamilya namin. Mahal na mahal ko yung anak ko. Alagang-alaga ko yung anak ko. Sa isang iglapig lang. Ganon. Tapos, ganon lang yung mangyayari. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, paglalaban namin yung anak ko hanggang dulo. Lalaban kami. Kung dito yan sa ibang bansa ay hindi magiging dihado ang biktima or magulang ng bata. Dahil dito sa ibang bansa kapag ganyan ang nangyari, kahit paboran pa ang not guilty plea ng akusado, ay magbabayad sila ng malaking pera na tinatawag na blood money. As in, malaking pera. Kagaya sa naging settlement ng Solid North sa mga biktima rin ng aksidente na kinasangkutan ng kumpanya. Ganon din dapat ang ibigay sa pamilya o mga pamilya ng namatayan sa NAIA. Hindi katanggap-tanggap itong nangyari doon. So sabi unang na ating Pangulo, alalayan po natin ang mga pamilya hanggang dulo. Hanggat makuha nila yung hustisyang dapat nilang makuha. Formal nang nakapagsampa ng kaso sa Quezon City Hall of Justice ang pamilya nila Jonjon at Philippine Coast Guard personnel Dina Janica Alinas na pawang mga nasawi sa nangyaring aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX noong May 1 dahil sa isang bus ng Solid North Transit. Humihingi ng 50 milyong pisong danyos ang pamilya ng mga biktima, kasama na ang loss of income at moral and exemplary damages. Kasama sa mga kinasuhan ang presidente at driver ng Solid North Transit. Bukod sa kanila, nagsampa na rin ng civil case ang mga kaanak ng iba pang nasawi sa korte sa Antipolo City, Rizal. 80 milyong piso naman ang hinihingi nilang danyos dahil sa pagkamatay ng mga biktima. Kung susumahin, aabot sa nasa 130 million pesos ang hinihinging danyos ng mga kaanak ng biktima sa lahat ng 10 nasawi sa aksidente. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, tinulungan nilang magkaroon ng abogado ang mga kaanak ng biktima.
umpisa pa lang po ito, hindi po natin papabayaan, hindi po natin bibitawan at iiwan ang ating mga kababayan. Pero mensahe po natin sa lahat ng mga bus company, lahat ng mga nagpo-provide ng public conveyance, yung nagdadala ng mga kababayan natin sa kanilang paroroonan. Kumikita po sila dito sa binigay sa kanilang pribilehiyo ng gobyerno. Pero may responsibilidad po silang malaki para sa kapakanan at safety ng ating mga kababayan. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nakalaya ang driver ng bus matapos na makapagpiyansa. Yung bus driver, I think pinyansa nung Solid North, pero wala nang lisensya, revoke na ang kanyang license, hindi na siya makakapagmaneho habang buhay. Kung matatanggap, lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, paglalaban namin yung anak ko, hanggang dulo, lalaban kami. Kung matatanggap, lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, paglalaban namin yung anak ko, hanggang dulo, lalaban kami. Anong pulot? Yung lalaking umiiyak yan, yung gusto kong tumalon. Asan?